Hindi tuwid at patag ang landas ng revolusyon, kahit pa ito'y mapayapang people power revolution. Tulad ng mismong kalsadang EDSA, palikuliko at malubak ang landas na tinahak ng mga nag-alsa sa EDSA. Kumilos ang bagong pamahalaan para patatagin ang demokrasya. Pinalaya nito ang mga bilanggong politikal. Nakipagnegosasyon ito sa mga rebelde ng kaliwa para magkaroon ng tigil putukan at kapayapaan. I hope we shall always concern ourselves with the needs of our people. Bumuo ito ng isang constitutional commission na bumalangkas ng isang bagong demokratikong konstitusyon. At ang konstitusyong iyon ay niratify ng sambayanan sa isang malayang plebisito. Nagdaos ito ng malaya at malinis na eleksyon para sa bagong kongreso. Napakalaking pagbabago ang naganap kasunod ng pag-aalsa sa EDSA. Subalit maraming bagay sa lipunan ang hindi nagbago. Isip ng karamihan ng ating mga taong bayan na okay na, wala na si Marcos. But Marcos was just a symbol of many things that were wrong with our society. So nariyan pa rin yung kahirapan, nariyan pa rin yung mga structural differences, yung agwat ng mahirap at mayaman. There were many other things that needed to be made in order to dismantle the mechanisms of the dictatorship. Hindi ginawa. So nagsisimula na rin ang aming agam-agam no, tungkol kay Cory na mukhang nangingibabaw dito ang kanyang background bilang isang kasike. Simulan na natin ang ikalawang revolusyon, ang revolusyon ng kaunlaran. Bukod sa mga batayang problemang ito, may sumulpot pang bagong problema para sa revolusyonaryong pamahalaan. Ang kontra-revolusyon. Sa buong panahon ng panunungkulan ng pamahalaang Aquino, hindi tumigil ang mga pakanang ibalik ang pasistang diktadura ni Marcos. O kaya'y iluklok ang isang military junta. Paulit-ulit na nagrally ang mga Marcosista, ang mga loyalista, ang mga abandonado. Hindi sila nangiming gumamit ng dahas. Sa Luneta, pinatay nila sa bugbog ang isang lalaking nakasuot ng Cory t-shirt. Naroon sila sa loob at labas ng Manila Hotel nang okupahin ito ng mga sundalong Makamarcos at nang iproklama ni Arturo Tolentino ang sarili bilang presidente di umano ng Pilipinas. Naroon na naman sila sa sumunod na taon nang okupahin ng mga sundalong Makamarcos ang Channel 7. Palpak ang mga pag-aalsang ito. Binansagan tuloy na kudetawa. Nakita ko yung what it is to live day by day, faced with all kinds of problems, no, being shaken by all kinds of forces. Madaling sabihin na dapat ginawa mo yan, pero hindi mo alam. Unang-una, alam mo ba kung sino ang kakampi mo sa military? Subalit mapaminsala at madugo ang iba pang kudetang inilunsad ng isa pang puwersa ng kontra-revolusyon. Ang kontra-revolusyon ng mga dating kakampi at kaalyado. Ang malaking diferensya pala ng ating bansa ay ang political system. Ang aming interpretation, nagpalit lang tayo ng kabayo. Hindi si Cory ang sinisisi namin. Nagamit si Cory ng mga kamag-anak, ng mga politiko na batikan. The one thing that really stands out in our investigation of the coup attempt is that it was a pure grab for power. Sa loob ng 5 taon, 3 beses silang nagkudita. Daan-daan ang namatay sa abenturismong ito. Pinakamatindi ang kudita ng Disyembre 1989. Nayanig ang buong Kamaynilaan sa kanilang pamaskong kudita. Muntik na nilang makuha ang Malacanang. Gayunman, hindi sila nagtagumpay. Iba-iba ang sanhi ng kabiguan. Marami kami pagkakamali internal. Sa command structure namin, sa gamit ng mga puwersa, sa tactical plan. Ang mas malaking seksyon ng militar sa pamumuno ni Fidel Ramos ay nanatiling tapat sa pamahalaan. Sa kritikal na sandali, ang Amerika ay sumuporta sa pamahalaang Aquino. Pero may isa pang malaking dahilan kung bakit wala ni isa mang kudita ang nagtagumpay.
Walang suporta sa taong bayan. I think the military recognizes this even today. Na hindi porke nagdi-decline ng popularity ng isang presidente, ibig sabihin prepared na yung mga tao na suportahan ng military intervention or military coup d'etat. Dahil sa sunod-sunod na kudeta, ang naging pangunahing sandigan ng pamahalaang Aquino ay hindi ang lakas ng bayanan, kundi ang sandatahang lakas. And you don't want to antagonize the military, you wanted to keep their loyalty to the new government. No, but at the same time, pwede mo bang kalimutan yung mga kalokohang pinaggagawa nila nung nasa panahon sila ni Marcos? At ang ilan sa kanila, some of whom were the ones who arrested our own friends and comrades, tortured them. No? Wala sa bilangguan. No? Kasama natin. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging kapansin-pansin. Ang lakas ng bayanan ay hindi sistematikong inaruga, inorganisa o pinakilos ng bagong pamahalaan. Hindi nagpursige ang pamahalaan na lutasin ang ilang bagong krimeng politikal. Sa halip na isulong ang mga karapatang tao, binasbasan at inarmasan ang mga grupong vigilante, gaya ng Alsamasa at Tadtad. May okasyong pinilit ng Pangulong Aquino na buhayin ng people power. Pinamunuan niya ang isang marcha para hilingin sa Senado na huwag paalisin ang mga base militar ng Amerika. Kakaunti ang sumama sa marcha at ipinagbunyi ang desisyon ng Senado na patalsikin ang mga base militar. Ang malakihan at multisektoral na pagkilos na nakita sa EDSA ay tila kakaibang himala na hindi na mauulit. Subalit, sa administrasyon ni Fidel Ramos, isang bagay ang muling nagpabalikwas sa taong bayan. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Isang grupong may suporta ng administrasyon ang sumulpot at nagtangkang papanatilihin si Ramos sa puder. Ito ang grupong Pirma. Dahil bawal sa konstitusyon ang ikalawang term para sa Pangulo, tinangkang baguhin ang konstitusyon. Charter change ang hangad ng Pirma at Chacha ang naging patuyang bansag sa kilusang ito. Nanawagan si Cory Aquino at Cardinal Sin na labanan ng Chacha. Sunod-sunod dyan ng mga rallies, hindi ba? Mga sunod-sunod na rallies sa Mindiola na nag-culminate sa isang major na rally doon sa Luneta. At malaki yun, mahaba yun, from the Luneta Grandstand hanggang halos doon sa Taft Avenue. At doon umatras si Ramos. Hindi pa ito ang talagang malaking hamon para sa lakas ng bayanan. Sa sumunod na pambansang eleksyon, 5 ang kandidato sa pagkapangulo. Napunta ang panguluhan sa dating artista, dating alkalde, dating senador at dating vice-presidente, Joseph Erap Estrada. Erap para sa mahirap ang slogan ni Estrada. At ibinoto siya ng milyong-milyong mahirap na sawa na sa mga napako ng mga trapo o tradisyonal na politiko. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala ngayon. Pagkaraan lamang ng 2 taon, napatunayang ang sumpang iyon ay hungkag at huwad. Isang kaibigan na mismo ng Pangulong Estrada, si Gobernador Luis Chavit Singson, ang tumistigo na bilyon-bilyon ang kinurakot at dinambong ng mga kamag-anak
kumpare at kaibigan at ni Estrada mismo. I deny that. Nagkahilig sa power, sa wealth. Ang kwentong mga iba, yung mga taong kamukha daw ni Mark Jimenez ang talaga ng demonyo na ganito pala kadali gumawa ng pera. No? Pag presidente ka. The Lord of all waiting lords, no less than the President of the Republic of the Philippines, Joseph Hercio Estrada. His share of betting money. Ang bilyones, ayon kay Chavit Singson, ay nakuha sa mga paraang iligal tulad ng huweteng. He was sincere about helping the poor, but he was greedy. I think that a lot of people around him convinced him that he can do both, that he can help the poor and at the same time enrich himself.